Topic po natin, high blood pressure. Magbibigay tayo ng mga tips, around 14 tips. Paano ibababa ang blood pressure sa natural na paraan. Who knows, baka matigil pa natin yung gamot natin. Kung di naman kayo ganun ka-high blood, baka makontrol na ng walang gamot. Or kung may gamot kayo, at least mabawasan natin ang gamot ninyo. Medyo bago itong mga tips na ituturo ko po sa inyo. So, mga new tips to. So, ang normal blood pressure, 120/80. Siyempre, pag 130, 139, medyo mataas na yan. 80 to 89, mataas na yan. 140/90 higher, mataas na yan. Pag 180/100, sobra taas na to. Ito kailangan na ng gamot. Pero pag nandito pa lang 140/90, lalo na kung wala ka pang sintomas, baka makuha pa natin to. So, bilang internist at cardiologist, ito talaga yung lagi namin nakikita. Okay? Minsan, ang high blood, tridor, walang sintomas. Pero yung iba, sumasakit ang batok, nahihirapan huminga, sumasakit ang dibdib, parang malakas yung pulso, irregular heartbeat, o napapagod. Pero yung iba naman, wala naramdaman. Ang mga bagong datos ngayon, dati, ang may high blood, 25% ng Pilipino, 1 sa 4. Pero lately, nagulat tayo, umabot na sa 37% ang may high blood. So, 1 sa 3, ibig sabihin, parami ng parami ang may high blood na kababayan natin. Bakit? Siguro walang pera pang check-up, wala siyang makuha libreng check-up, o wala siyang pera pang bili ng maintenance sa medicine. Lalo na marami, kahit mura maintenance medicine, mura lang amlodipine, mura lang losartan, pero hindi sila nakaka-maintain, hindi sila nakaka-check ng BP. Try natin tong 14 home remedies ko na bababa ang blood pressure kahit walang gamot. Yan, bibigay tayo ng tips. 14, number 1, regular exercise. Okay, may pag-aaral, maglakad lang kayo 30 minutes a day. Nakakababa na ng blood pressure. Mas mahaba pa sa 30 minutes a day, mas maganda. Kasi pag maraming exercise, lalakas yung puso, lalakas yung mga ugat natin. Mas efficient ang pumping ng blood. Baga sa kotse, lagi mo ginagamit yung kotse, mas hindi siya magasto sa gasolina. Pero kung bihira mo lang gamitin yung kotse, may katok yung kotse, lagi may sira, ay mas magasto sa gasolina. Paano hindi siya efficient? Number 2 is reduce sodium intake, bawas sa alat. Merong mga tao tinatawag na salt sensitive. Ito, bago po to. 50% ng tao, pinanganak sila, sensitive sila sa salt. Ibig sabihin, pag kumain sila ng maalat, naha-high blood sila. Pero may ibang tao naman, kahit kumain ng maalat, hindi sila na-high blood. Pero alam ko sa mga Pilipino, maraming salt sensitive. Kaya, pag binaba mo yung asin sa kinakain, less fast food, less restaurant food, mas bababa yung blood pressure. So, mas healthy seasoning ang gagamitin natin. Imbis na toyo, patis sa nilaga, siguro kalamansi na lang, o suka na lang, o hot sauce na lang. Less asin. Bawas din, number 3, sa alcohol. Alcohol kasi calories din yun, nakakataba. So, less alcohol, mas nakakababa din ng blood pressure. Number 4, maganda ang potassium-rich foods. Diba sinabi ko sa iyo, hindi maganda ang maalat. Yung mga delata, yung mga tuyo natin, daing, mga instant noodles, diba? Bawas doon. Yung mga fried chicken sa fast food, maalat yun. Ito, mga potassium-rich foods, ayaw natin ng sodium, gusto natin potassium sa gulay at sa prutas, nakakababa ng blood pressure. High potassium foods, vegetable, green leafy vegetables, tomatoes, sweet potato, kamote, okay rin to. Prutas, melon, watermelon, avocado, orange, pwede rin. Low fat milk, isda. Yan, meron dito. Mga ibang picture natin. Ano ba to? Oatmeal, pwede rin oatmeal, pambababa ng cholesterol. Number 5, natural way, bawasan ng kape. May mga tao sensitive sa caffeine. Pag uminom ng kape, nagpapalpitate sila, tumataas ang blood pressure. So, hindi natin masabi kung sino yung sensitive. Pero yung iba naman, kahit uminom ng kape, okay lang sa blood pressure. So, depende sa tao. Number 6 tip, bawas sa stress.
Ang masamang stress, yung chronic stress. Ulitin ko Ang nakaka-high blood na stress, hindi yung na-stress ka, ginulat ka ng kaibigan mo, o napagod ka lang isang araw, o may nakaaway ka lang sandali, o lumamig na ulo mo. Chronic stress. Ilang taon mo na kasama yung partner mo, yung mister mo, o yung misis mo, lagi kayo nag-aaway gabi-gabi. O may problema kasi negosyo, ilang buwan, ilang taon na, laging lugi, lagi kang puyat. Yung chronic stress, tuloy-tuloy, yun ang masama. Yun ang magpapasikip ng ugat sa puso, higher risk for heart attack, nagpapabilis ng heart rate, at bukod sa chronic stress, kulang sa tulog. Pag kulang sa tulog, mas high blood. Siyempre, pag stress ka, hindi ka makatulog. Di ba? Ano panlaban natin dito sa chronic stress? Number 6, may pag-aaral, makinig ka ng mga YouTube music. Maraming music dyan, yung pampakalma. May music pa nga, pamparelax, pampababa ng blood pressure. I-try nyo. Actually, may pag-aaral yan. Relaxing music, nakakakalma. At, bawas stress, baka magulat kayo sa tip natin, work less. Okay? Less trabaho, less stressful, mas mababa ang blood pressure. Huwag naman sobrang tamad, di ba? Pero yan nga problema. Siyempre, pag less ang trabaho, less ang kita ng pera, may stress ka rin. Pag sobra ka naman sa trabaho, marami kang pera, pero baka ma-high blood ka. So, piliin mo yung tamang dami ng trabaho na kaya mo na hindi ka na high blood. Number 7, have to lose weight. Okay? Kailangan magpapapaya talaga. Pag pumayat ka ng 10 pounds, pwede bumaba ang blood pressure mo ng 5 to 10 points. Okay? Ibaba mo lang. Pag bumaba ng 5 to 10 points ang blood pressure mo, baka hindi mo na kailangang minom ng gamot. Number 8, syempre sigarilyo, titigil. Sigarilyo, nakakataas ng blood pressure, nakakasira ng ugat, sa puso, nakaka-high blood siya talaga. Number 9, iwas talaga dito sa mga bad foods. Ito mga salty natin. Ito mga bad foods, mga sugar, salt, pati mga matatamis kasama na rin sa unhealthy foods Marami kasing matatamis, soft drinks, donut, yung mga dessert natin, ice cream, at refined carbohydrates, mga kanin, white rice, white bread, nakakataba, nakakataas ng blood sugar, nakaka-overweight, at nagkakos din ng high blood. Okay, kaya may pag-aaral, less carbohydrates, more protein sa isda o sa tofu, mas okay sa blood pressure. Number 10, itong mga berries talaga daw very healthy. Itong mga berry. Ito berry. Basta berry, kaya lang mahal nga ang berry. Meron lang tayo Baguio strawberry. Sa ibang bansa, kung kayo nagtatrabaho doon, makakita kayo ng blueberry, cranberry. Sobra daming polyphenols, antioxidant, talagang proven. Less stroke, less heart attack, less diabetes, gaganda blood pressure. Mababawasan pamamaga sa katawan. So, itong mga berries, sobrang healthy siya talaga. Number 11, mental health, kailangan maayos. Okay? Meditation, prayer, at deep breathing exercise. Ito, mabilis magpababa ng blood pressure at heart rate. Merong iba nga, yung mga diver, o yung mga nag-swimming talaga na underwater, natututo sila ayusin yung heart rate nila, napapabagal nila. So, deep breathing exercise, ganito dapat, lagay yung isang kamay sa tiyan, tapos, paghinga, palakihin ang tiyan. Hindi dapat lumalaki yung dibdib, yung tiyan lumalaki. Ibig sabihin, diaphragmatic breathing yan. Mas maraming oxygen papasok. Pag lumaki ang tiyan, bababa ang diaphragm, hinga sa ilong, exhale sa bibig, mabagal. Paghinga mo, mga 5 seconds. Dahan-dahan. Pigil hininga, 4 seconds. Tapos exhale mo, mga 8 seconds. Mas mabagal, bababa blood pressure. Mag-isip ka ng nakakakalma. Eat calcium-rich foods. Maganda rin ang calcium-rich foods, Yogurt, milk, calcium-rich foods. Nakita nila, potassium and calcium-rich foods, maganda sa blood pressure. Sodium ang masama. Sodium ang masama, maganda ang potassium at calcium-rich foods. Low-fat milk, isda, may calcium yan, yung mga, kahit mga sardinas,
tofu, green leafy vegetables. Number 13, garlic. Ayan garlic pampababa ng blood pressure. Kompleto pala tong picture natin. Diba? Bawang. Gano'ng karaming bawang? 2 hanggang 3 butil. Bababa ang blood pressure pero bahagya lang. So, bilang internist at cardiologist, syempre ito, nakakatulong to lahat ng tips ko. Maybe bababa blood pressure mo 5 points, 10 points. Pero pag sobrang taas talaga blood pressure nyo, ay baka kailangan nyo maintenance. Kung na heart attack na, may komplikasyon na, may kidney problem na, malamang kailangan mo maintenance. Pero kung wala naman, bata ka pa, nag-uumpisa pa lang high blood mo, subukan natin to. Tsaka kahit umiinom ka ng gamot, gagawin mo rin to eh. So bawang maganda. 2-3 butil. Wag lang sunugin, medyo luto lang. Pero wag din masyado marami, baka sumakit ang tiyan. So after meals. Fish oil supplements, bukod sa isda, kung hindi makakain ng isda, pwede rin ang omega-3 fatty acids fish oil supplement. At syempre, pag kinombine mo lahat itong lifestyle change, mas maganda. Okay? Nakita nyo na. Papakita ko sa iyo summary. 14 tips, number 14, lifestyle change. Yung mga bad foods na sinabi ko, parang masama sa high blood, ayan salt. Alam nyo na. Tingnan nyo maigay. Mga pickled foods, super alat. Instant noodles, di ba? Recommended natin per day, 2,000 milligrams lang isang noodle, halos 830 na. Alam mo, may fried chicken na. Hindi ko sasabihin na yung brand. Yung fried chicken, 1,000 milligrams siya. Ang dami niyang breading. Ang sarap. Ganun pala kaalat, kaya masarap. Processed meat, talagang inalatan siya eh. Hindi lang may preservative, higher cancer risk. Masarap pero konting-konti lang. Paminsan-minsan lang talaga. Nakaka-high blood. Pizza, alati. Bawasan yung topping. Hot sauce na lang. French bread nga, actually, medyo salty din pala siya. May mga salty na bread eh. Ketchup, maalat Ketchup, soy sauce, peach sauce, teriyaki. Tapos yung siyempre favorite natin, bagoong, patis natin. Caffeine. Depende. Pag caffeine sensitive ka, pwedeng tumaas. Pero pag hindi ka caffeine sensitive, okay naman yung kape. Alcohol, sinabi ko sa inyo, bawasan. Bad habits, bawal din umiri pag may high blood. Lalo ma-high blood, baka ma-heart attack. Kulang sa tulog, sinabi ko sa inyo, di ba? Ma-high blood ang kulang sa tulog. Kulang sa exercise, dapat mag-exercise para bumaba blood pressure. Alcohol, bawasan. Salty, unhealthy foods, di ba? Sigarilyo, sinabi ko na sa'yo. Mental health and stress. Para bumaba blood pressure, makaiwas sa heart disease. Malungkot sa buhay. Mainly mental health yung mas malungkot talaga. Chronic stress Yung lungkot mo, titigas leeg mo, titigas likod mo, titigas yung katawan mo, kukunot yung mukha mo, plus yung mga ugat mo sisikip, kaya na high blood. Parang overweight, syempre. Sabi ko nga, mas overweight, 20 pounds overweight, sobra ka ng 20 sa blood pressure mo. Pag nagpapayat ka lang, na-control mo weight mo, baka mawala yung high blood mo, hindi mo na kailangan minom na gamot. Kaya check lagi ang blood pressure mo. Okay, ito po final slide natin. Exercise, morning walk, relax, no stress, matulog, at lastly, uminom ng maraming tubig. May pag-aaral po yan. 8 to 10 glasses of water for some reason. Basta hindi dehydrated ang katawan. Pag dehydrated ang katawan, hirap ang puso. Mas naka-heart failure pag dehydrated. Pag kompleto sa tubig, 8 to 10 glasses, kalmado yung puso, mas bababa din yung blood pressure. Maraming salamat po.